Okay, magandang gabi mga brads, no? At nagbabalik na naman nga tayo, pero this time, hindi para mag-review ng laro ng ibang tao, kundi para sumilip lang ng isang linya. Nakita naman po natin sa thumbnail, no? Ang linyang sisilipin natin ay yung tinatawag nila na Greco Gambit, Greco Variation. Ano po? Ito pong linyang ito ay unang beses ko nakita, itinuro ito ni biyaherong coach ni FM Daniel Causo. Nagustuhan ko yung linya, maraming beses ko na rin po itong nagamit sa mga naging laro ko before, at maraming beses na rin po ako naipanalo nito. Kaya kung hindi nyo pa po na-encounter itong Greco Gambit, tignan po natin kung paano ito laruin. Italian game po ito, nagsisimula ang laro sa e4. Sinasagot yan ng block ng e5, then knight to f3 para atakihin ang pawn, knight to c6 to defend the pawn on e5, then nagbi-bishop c4 lang po. Ang intention ng bishop c4 ay para atakihin yung pawn sa f7, controlling the center, and at the same time, developing the bishop. After bishop c4, kapag sinagot po yan ng itim, ng bishop to c5, magsi-c3 lang po tayo. Ang intensyon naman nitong c3 ay para makapagtulak ng d4. Maitulak ang pawn dito sa d4. Kaya kapag katapos po natin mag c3, sinasagot lang yan ng itim ng knight to f6 para atakihin naman yung pawn natin sa e4. Wala po kasing depensa yan, no? Hindi po depensado yung e4. Pero kahit na ganon, itutuloy lang natin yung plano. Magdi-d4 pa rin tayo, attacking the bishop. No? Kaya kakainin po yan ng pawn ng itim, babawiin naman natin yan ng pawn din. Dito po, hindi yan pwedeng kainin ng bishop dahil suportado yan ng knight. Hindi rin yan pwedeng bawiin ng knight pagkatapos dahil meron pa tayong queen. Pagkatapos ng c takes d4, ang ginagawa po dito ng itim, nag-bishop b4, check ang hari, may tempo, libre pa rin ang pawn dito sa e4. Dito po ang pwede nating gawin ay iharang ang knight sa c3 o iharang ang bishop sa d2. Sa Greco Gambit po, ang inihaharang natin dyan ay knight to c3. After knight to c3, pwedeng makita yan ng block, no? At isipin, uy, dinipensahan mo ba yung pawn sa e4? Kakainin ko pa rin yan. Hindi mo yan mababawi dahil nakapin nga. At ang nangyari pa nga po dito, dalawa na ang umaatake sa knight natin. Isang bishop at kabayo ng itim. Habang ang dumidepensa po dyan ay isang pawn lang. Pero kahit na ganoon, hindi natin papansinin yun, magkakasling lang tayo. Pag nagkasling tayo, titikman na yan ng itim. Kapag binawi o kinain po yan ng kabayo ng itim, babawiin lang natin yan ng pawn. At pag kinain yan ng bishop, kung mapapansin po natin dito, 2 pawns up ng itim, atakado pa ang rook. Pero kahit na ganoon, hindi po natin ulit papansinin yan, titira lang tayo ng queen to b3. Ang idea, malakas na atake dito sa f7 square. Kapag nakita yan ng itim, pwede niyang isiping, may atake nga dito sa f7, pero libre yung rook eh. No? So, kainin ko muna yung rook. Pagkain ng itim sa rook, yun po ay blunder. Marami pa rin ng mga hindi nakakaalam na trap po o blunder ang pagkain ng bishop sa rook sa a1. Kung mapapansin po natin ang evaluation bar, biglang tumaas para sa itim. From this, kung mapapansin po natin, no, medyo equal lang naman yung position. Lamang lang ng bahagya pa nga ang puti, pero pagkain dito sa rook, biglang taas ang kalamangan ng puti. Dito po, pagka-takes ng bishop sa rook natin, itutuloy lang natin yung plano, magbi-bishop takes f7 tayo with a check. Kaya ang ginagawa po dyan ng itim, pumupunta lang dito sa f8. Hindi naman maganda kung pupunta siya sa e7, no? Mapapabilis. Merong bishop to g5, makakain ng reyna. So, pumupunta po yan dito sa f8, at kapag tumira po yan ng king to f8, itutuloy lang po natin yung bishop to g5, attacking the queen, nabuksan ng rank, atakado ang bishop. Okay po. Dito ang ginagawa ng itim, usually, inihaharang ang knight. Nagna-knight to e7. Pero ang tamang tira po dito ay knight takes d4, attacking the queen din ng puti. Kapag nakita po ng kalaban natin yung knight takes d4, ang ititira lang po natin dyan ay queen to a3 with a check again. No? So, presado mag-react dito, kapag kinain na lang niya yung bishop, kakainin na natin yung queen. O kahit umarang siya dyan ng kahit ano, kakainin pa rin natin ng bishop yung queen. Kaya napakahalaga po, tandaan natin sa position pong ito. Kapag nakita ng kalaban yung
Knight takes d4, queen a3 tayo. Hindi pwede ang queen b4. Tingnan nyo po yung evaluation bar. Biglang lumamang ang itim. Bakit? Mali ang queen b4. Pareho lang naman check yan. Meron po kasing c5. Atakado ang reyna. E de kainin lang, Brads. Meron pong d6. No? So dito po, atakado ang reyna natin. Kahit na atakado ang reyna ng itim, same na lang. No? Hindi na natin pwedeng kainin yan dahil depensado na ng queen. Kaya napakahalaga po dito sa position pong ito, queen a3 at hindi queen b4. No? Simple lang pero malaki yung pagkakaiba. Yun po ay kung makikita lang ng black yung knight takes d4. Pero usually, sabi nga natin, ang tinitira dyan ng itim, knight to e7. Yun naman yung una talaga nating makikita, no? Logical naman. Atakado yung reyna, harangan mo yung atake. No? Kapag itinira po iyan ng itim, nag-knight to e7 para harangan yung atake sa queen, ang isasagot lang po natin dyan ay knight to e5. Makikita yan ng itim, sasabihin niya, uy, libre na yung bishop ko, hindi pa kinain. Itatakbo ko na yan. At nag-takes pa nga ng pawn dito sa d4. Kapag nag-bishop takes d4 po, ang itim, ang ititira naman po natin dyan, bishop to g6. Uy, pinakain lang ah. Pero ang problema po kasi ng itim dyan, itong f7, na kanina pang umpisa pa lang inaatake na natin. No? Anong problema sa f7? Atakado po yan ng knight, hindi lang ng bishop, pati ng queen. Kaya kung kainin itong bishop natin sa g6, mati na po agad sa f7. Kung hindi naman kainin ng bishop, kainin ng knight, mati pa rin sa f7. No? Kaya dito, persado po ang itim, pagkatapos nating tumira ng bishop to g6, na humarang. At ang inihaharang po dyan ay d5. Kapag tumira po ng d5 ang black, ang isasagot natin dyan ay queen to f3 lang, with a check ulit. Ang pwede lang gawin dito ng black ay yung iharang ang bishop o ang knight dito sa f5. Hindi pwedeng umiwas lang, no? Kasi may mati nga sa f7. Hindi rin naman pwedeng umiwas dito sa kapila dahil kontrolado yan ng bishop. So kapag hinarang naman yung knight dito sa f5, makakaya yung queen. Kaya dito, iharang natin yung bishop. Kapag hinarang ang bishop, magbi-bishop takes f5 lang tayo at ang pwedeng gawin dito ng itim, kainin yung kabayo o kainin yung bishop. Kapag nag-knight takes f5, makakain na again yung queen. Kapag kinain naman yung knight dito sa e5, magbi-bishop e6 lang tayo. With a check again, hindi pa rin pwede dito. Kapag umiwas, mate. Kaya ang gagawin dito ng itim, magbi-bishop to f6. Kapag nag-bishop to f6, kainin lang natin yan. Pag binawi ng pawn, mate in 1 po iyan, kaya hindi kakainin. Kapag nag-g6 lang, kainin naman natin ang rook. Kung saan man pumunta ang hari, mamati-mati na rin yan. Kung iharang naman ng kabayo, kainin lang natin ang bishop. Kapag binawi-bawi o umusog yan, lalabas lang ang tore natin dito. One piece up, tulog ang tore ng itim, madali nang ipanalo to para sa puti. Pero may isang linya pa dito na pwedeng gawin po ang itim. Paano kung hindi kainin ang knight dito sa e5, instead, i-takes na agad yung bishop sa f5. Kapag kinain po ng knight yung f5, yung bishop natin sa f5, babawiin lang natin yan ng queen. Pwede nga kainin na natin to, pero pwede rin bawiin muna natin. Mate in 6 na po ito. Kapag hinarang yung queen, pwede na ulit natin yan kainin ng bishop, o kung gusto natin ng magulo-gulo pa, knight to d7, fork po iyan. So dito, makakain at makakain ng king, mamate at mamamate ang king ng itim. So losing na talaga para sa black. Marami ng good move, great move para sa puti sa position pong ito. So yun lang. Sana po ay may natutunan kayo kahit papano sa pagsilip natin dito sa Greco Gambit, Greco Variation po na ito. At hanggang sa susunod po natin ulit na video, God bless us all po. Bye!